verse 20. Praise the Lord. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay, pakilakas-lakas lang konti ng mic ko. Please, konti lang. So ano ang ating ma-observe dito? Sino ang kinausap ng ating Panginoong Hesukristo dito? Alam naman natin, close niya na mga personalities, walang iba ang mga disciples, mga followers ng ating Panginoong Hesukristo, whom He teach His way. Yung bang mga tinuruan niya, tawag sa Binisaya, mga tinunan. No? Disciples means followers. Sinabihan niya ang mga disciples niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. This is the third person, no? First person kay Jesus, second person sa mga disciples niya, then inutusan niya ang mga tinunan niya na tudluan pod ang sila. Sila, these are the common people of the world. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, mismo ang ating Panginoong Hesukristo, tinuruan niya ang mga disciples niya to observe. Pag sinabing to observe, this is not all about to witness or to see something. But pag sinabing to observe, to apply kung ano yung tinuro. Kumbaga pa, law observance. Yung bang ino-observe mo yung batas means ginagawa mo sa pag-apply sa ayon sa pagturo o sa pag-utos. Kaya dito natin makikita na ang mga commandments ng ating Panginoong Hesukristo, this is not just to be learned, no? Matutunan natin, but this must be observed by all of us. Yan ang maliwanag na instruction ni Lord Jesus. Sometimes may mga Filipinos who went abroad, like Japan, like Canada, and other countries. Pag uwi nila dito sa Pilipinas, parang nadi-differentiate nila ang mga Pilipinos. Dito daw sa Pilipinas, maraming mga law, hindi nag-a-abide sa batas, hindi nag-observe ng batas. Traffic rule, hindi nag-aano sa linya, sa lane. Pag nandiyan na sa harapan ng traffic light, hindi marunong magpwesto ng sasakyan, dito pala siya papunta sa diretso, doon nag-waiting sa lane ng right turn, na dapat yung lane ng right turn, that must be open all the way. Kasi pwede ka mag-right turn kahit nakastop yung pa-straight. Kasi ang flow ng traffic hindi naman niya makakahamper. Pero pag punta doon sa labas ng bansa, ang mga Pilipino nag-observe ng batas. Takot ba? So, what is the difference, Philippines and abroad? Kasi sa abroad, ang mga authorities doon, hindi mo ma-bribe. Pag meron kang violation, no explanation accepted. That is accepted. Basta naka-violate ka. So you have to admit it and you have to pay for the penalty. So ang mga driver doon, nag-observe talaga ng batas. Alam mo yung kuya ko, dito pa yan nagda-drive noon sa Davao. Grabe magpalakas mag-drive yun. Kahit magsama ako sa kanya, yung
pasahiroan namin na jeep noon, Turil papuntang Agdao. Ay nako, bilis magpatakbo. Hindi man tatakot sa ano. Pagpunta niya ng Damam, somewhere in Middle East, sadya niya talaga hindi mag-drive. Kasi ang batas daw doon, pag makasagasa ka doon at napatay mo, ang bayad, patay ka rin. Dahil sa takot niya, hindi na lang siya naghawak ng manubila. So the difference is, ang mga tao, ang mga Pilipino sa labas ng bansa, takot sa authorities. Kasi walang bribery. Tsaka stricto sila doon. Pag maghuli sila, huli talaga. Dito, mag-name dropping pa yung iba. Oy, ninong ko yung chief of police. Oy, kumpare ko si ganito. Kaya ang mga tao, hindi takot. Abusador. Hindi nag-o-observe ng batas. So sa atin, ang Bible nagtuturo sa atin na matakot tayo doon sa may authority. Yung Diyos, siya yung authority na judge, na magpipinalize. Tinuturuan tayo matakot doon. So pag ang tao may kinakatakutan sa mga matatawag nating law enforcer, nag-o-observe talaga yan ng batas. Takot Alam nila Si Pebe, kailan lang natakot itong batang ito mag-drive na magpabilis na lang? Nung dumating yung summon, 6 na summons, puro overspeeding. Hindi man siya na pull over sa highway, pero may mga cameras dyan. Minsan nang doon ako, Kisha ba yun? Dumating yung love letter sa kanya. Overspeeding. Nandoon yung picture ng kanyang sasakyan at naka-zoom yung plate number niya na kanya talaga. Naka-indicate yung speed niya doon. Kaya kahit walang pulis, palagay natin enforcer na sa lansangan, visibly na naka-uniform o may mga nakapark na mga sasakyan ng authorities. Kahit wala yan, ang mga tao, alam na nila. Ang system ng kanilang countries, kailangan ka talaga mag-observe ng batas. Or else, maubos na lang yung sweldo mo. Ang lalaki pa naman. $100, naku, laki na yan. $150, pakinggan natin, parang maliit lang, pero pag sayang yun, malaki na yun. Kaya, sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Diyos matakot sa Kanya para we will observe all He commanded to us so that we can teach others to observe too. No? Para maturuan din natin ng iba, i-observe din nila. Yan yung sabi ni Jesus, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. At ang pinakamaganda dito, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Bakit? Masyadong ini-emphasize ng ating Panginoong Hesukristo to observe all things what God commanded us. Bakit kaya? Because of the consequence. Because of the outcome. Because of the result. Basahin natin. Ang magkakaibang resulta if you do not observe and if you observe the commandments of God. Matthew 7:24 hanggang 27. Praise the Lord. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one
that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. The rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Yan. Pero nung naging presidente yung ating mayor dito, meron ng diferensya noon at saka yung previous. Nung magbiyahe ako ng Manila, nung hindi pa presidente si Digong, ang daming reklamo sa airport na mababasa natin sa mga talaan or news. Tanim bala, yung mga Hapon karamihan, binibiktima. Saan man galing yung bala? Wala naman silang baril. Bakit may bala yung luggage nila? So, nasettle yung problema pero hindi dinala sa korte. Nasettle ang problema, hindi dinala sa authority. Nasettle ang problema sa amicable settlement. Yung pala, pinipirahan. Magsakay ako ng taxi noon, hindi ka nasuklian. Sabihin ng driver, "Sir, sorry, wala talaga akong barya." O kaya, pagbigay mo ng 200, yung bill mo 175, sabihin nila wala daw silang barya na 25 pesos. Imposible naman yun. Barya pa ba yung 25 pesos? O kaya kung 150 yung bill mo, sabihin nila, "Sir, balato mo na lang yung 50 pesos. Yung mga mandurugas, kumbaga pa. Pero nung si Digong na ang presidente, nagtaka ako. This is my actual experience. Ultimo, sintimo. Ibibigay sa iyo. Dahil meron silang kinakatakutan. Hindi nila kayang magbalasubas kasi pag i-report yan, tanggal talaga yung kanilang lisensya. Hindi nila pwedeng i-gamble yung pang hanap buhay nila sa trabaho nila sa pangdrugas. Kaya ang ano diyan, may kinakatakutan ang tao. Di ba God is teaching us to fear God? Kahit hindi natin siya nakikita, kaya nga itong ating relasyon sa Diyos, this is faith. Pag mahina-hina yung faith mo, gagawa ka ng bagay kasi ang akala mo wala nakakakita sa iyo. Pero kung strong yung faith mo, hindi ka gagawa ng masama, nag-o-observe ka sa lahat ng commandments ng Diyos kasi alam mo, may nagtitingin sa iyo na hindi mo nakikita. Dahil meron kang takot sa Diyos, you observe all things what God had commanded us. O tingnan mo anong consequence. Pag hindi ka observer, hindi ka nag-o-observe sa mga commandments ng Diyos, anong consequence? You are like a foolish man which built his house upon the rock or upon a rock. Judgment day, wala ka. Baliktad ka talaga. Pahamak ka talaga. Pero kung nag-o-observe ka, you are like a wise man which built his house upon the rock. Pagdating ng judgment day, nakatayo siya because he was built upon a rock. Salvation ang consequence. Kaya napaka-importante yung, alam mo ito si Jesus, he's about to depart. Di ba? Pag meron kang mission, a mission that is worthy to be carried on until the end of the world, di ba talagang ayusin mo talaga ng husto na maipasa doon sa pagkatiwalaan mo that they could do it orderly, accordingly? Tingnan mo si Jesus magsalita, teaching them to observe. Teaching them to do. Teaching them to keep all things. All things which I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the world. Kasi importante yun.
para sa kanya na nakakaalam what is the consequences if you obey and if you do not obey. Kaya ngayon sa atin, sa buhay natin, alam na natin. Anong ibig sabihin nito? Kailangan natin ganun gawin din natin. If we conclude ourselves as His disciples or apostles or followers, the same ang kinuman niya sa disciples niya, ganun din sa atin, teaching them, the third party, the common people, teaching them to observe. Not just to memorize, not just to come in the church, not just to be baptized, not only just to be a member, no. But you must be a obedient. Kailangan obedient ka. Observer ka ng mga commandments ng Diyos. Kasi may consequence yan. Tingnan mo naman sa Old Testament, how God handled His servants and asked them what to do, to be observed. Paano hinandle ng Diyos yung word niya, yung commandments niya, at paano niya binigay ng instruction ang mga servants niya na ipapagawa doon sa mga tao. Basahin natin. Old Testament, Deuteronomy 5:32. Praise the Lord. Ye shall observe to do, therefore, as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Yan, di ba? It is very matatawag nating precise, or it is very talagang meron talagang masyadong klaro ba yung instruction. Ye shall observe to do. Therefore, as the Lord your God hath commanded you, ye shall not turn aside to the right hand or to the left. Kasi ang nangyari ito, mga anak ng Diyos, lumihis sila eh. Example, worship of idols, pinagbabawal ng Diyos. Lumihis sila dyan eh. Lumihis si Solomon, lumihis yung mga children of God dito na napadpad ng ibang mga lugar. Lumihis. O di ba anong nangyari sa kanila? Iniwanan sila ng Diyos. Hindi sila sinamahan ng Diyos. Pero tingnan mo yung si Shadrach, Meshach, Abednego na nag-observe ng statutes ng Diyos, ng commandments ng Diyos. Di ba ang pangako ng Diyos, I am with you even unto the end of the world? Di ba hindi sila hiniwalayan ng Diyos? Sinamahan talaga sila. So ibig sabihin yan, God is not a robot. God is not, we may say, no power. Hindi siya walang kapangyarihan. God is God. God is all-powerful. God is omnipotent, knowing all things. God omnipresent. He is in everywhere. Pag sinabi niyang sasamahan kita, kahit saang sulok sa mundong ito, gagawin niya yan. Praise the Lord. So the same din sa buhay natin. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos sa New Testament, how God was with them or how Jesus was with them. Ano pa na hindi tayo magliko sa kanan at kaliwa? Meron pa, Deuteronomy 12:32. Praise the Lord. What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Yan. Huwag mong dagdagan. Huwag mo ding bawasan. What thing soever I command you, observe to do it. Kung isipin mo yung what thing, singular, di ba? What thing soever I command you, observe to do it. Meaning to say, the entire Bible, it is like a singular. Para bang 9 fruit
of the Spirit. 9, pero bakit singular yung bunga? Nag-iisa lang. Ganon din, lahat ng commandments ng Diyos, ginamitan ito ng singular thing. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng bawasan yan. Hindi mo pwedeng dagdagan yan. As is where is. Praise the Lord. Buo talaga. And thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Tingnan mo yung mga disciples, apostles sa New Testament, sa Book of Acts. Anong dinescribe doon na klaseng pag-obey nila sa commandments of God at pag-observe nila sa commandments of God? Di basta-basta. Basahin natin. Acts 2:42. Praise the Lord. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. What kind of continuation with these apostles in his doctrine? Paano nila ginawa ang pagpatuloy sa doktrina? Doctrina means the statutes, the commandments of God. They continued steadfastly. They continued steadfastly. Talagang matibay in the apostles' doctrine and fellowship. Importante itong fellowship. And in breaking of bread and in prayers. Yung Holy Communion, the breaking of the bread, of the Passover observance, patuloy. And in prayers, yung prayer meeting nila, patuloy. Steadfastly. Ganun ang kanilang pinakita na pag-handle ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, do not stop praying until that date will reach. Magdating yan. November 30, no, magpipreach na tayo doon sa barangay. I-pray natin ang magandang panahon, magandang pangangatawan, and let us ask God to speak before them through the mouth of His servant. I-bless ni Lord Jesus ang mga tao sa araw na yan. Bakit? Malaking ano ito eh, malaking ginawa ng Diyos na pagbukas ng pintuan. Malaki ito. Kaya i-pray natin ito kay Lord Jesus na hindi natin itago ang dapat nilang marinig. Hindi natin itago ang dapat nilang maintindihan. Hindi natin itago ang dapat nilang malaman. Yan ang nasa isip, nasa puso ng mga apostles noon. Na kahit saan sila magpunta, talagang hinayag nila lahat. Basahin natin yan. Acts 20 and hanggang 21. Praise the Lord. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yes, napaka-importante ito. Hindi sila nawawala sa order ng Diyos. Repentance. Bakit repentance? For sanctification, for forgiveness. Faith toward our Lord Jesus Christ. Ito na yung ating laging binibuild up sa buhay natin, ating faith sa ating Panginoong Hesus Kristo. How I kept back nothing. Wala akong tinago, wala akong hindi nilabas. Ano yun? I kept back nothing that was profitable. This is profitable for everyone because this is salvation. This is profitable for all people because this is eternal life. Profitable unto you, but have showed you, hinayag ko sa inyo, and have taught you, tinuro ko sa inyo publicly, openly, and sometimes from house to house. Di ba? There is no such place
na itago natin ito publicly or house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ito na. Kaya, ano ang order ng Diyos sa atin, ng ating Panginoon Jesucristo? Teaching them to observe all things what He commanded us. Praise the Lord. Ituro natin sa kanila. Basa pa. Acts 20:27. Praise the Lord. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. See? All the counsel of God. Ibuhos na natin ito. Naalala ko there was a message here about yung bang wag nating bagalan. Let us run the race. Kailangan natin bilisan. There was a topic here na hindi na natin dapat itong bagal-bagalan pa. Ibuhos na natin, ibuwilo na natin. Ipaalam na natin what is necessary to be known by all men sa mga tao sa sanglibutang ito. I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Di ko ito kinansel sa inyo. No, inano ko, hinintuan ko para i-declare sa inyo ang lahat ng mga counsel ng ating Panginoong Diyos. Dapat na itong malaman ng lahat. Now, hindi man basta-basta yan. Because the moment you tell the truth, many shall be hurt. Maraming masaktan. If you tell the truth, many might hate you. No? Pakakapuutan ka. Huwag na nating isipin yun. Ang isipin lang natin, ma-quicken ang tao. Ang isipin lang natin how the truth of God shall be known. Na pagtapos nating preaching, kompleto. Praise the Lord. Naka-compound na lahat. Repentance, yung regeneration, yung sanctification, para ma-avail yung salvation. So kailangan i-observe ng mga tao ang mga bagay na yan. So hindi maiwasan, this is a warning to all people of the world. We have to give them warning. Kasi kung basahin natin yung Watchman, you watchman, if you do not give warning and something happened to my people because they were unaware, because you didn't give them warning, I will require you their blood. Na ganun din sa buhay natin. As a watchman, anong nakikita natin sa unahan? We have to give an alarm. Kailangan magpa-alarm tayo. Magbigay tayo ng warning. Repent, at tulad ni Jesus Christ. Repent! Repent, for the kingdom of God is at hand, or else, you will never be saved, or else you cannot enter into the kingdom of heaven. Repent and turn away from your wicked ways. Kaya sa buhay natin, let us give every man warning. Basahin natin. Colossians 1:28. Praise the Lord. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yan. Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom. Tinuturo ito. Alam nyo, teaching, there is always accompanied with demonstration. Now, how do you teach people? You have to set yourself as a model. You have to demonstrate what they should do
and they should not do, ikaw ngayon ang magpakita ng modelo. Ikaw ngayon magpakita ng ihimplo. Teach them by your example. Teach them sa lahat ng iyong gawi. Teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So, kung pinipresent mo ang mga tao perfect in Christ Jesus, so what kind of teaching you teach them? You must teach them perfection. So as a model, ikaw dapat maging perfect para maturuan mo sila. Ma-present mo sila perfect before Christ. Para isa sila makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Merong nag-request sa akin lagi dito ng online prayer. Taga Kidapawan. Pagtapos siyang maprayhan, delivered, mawala na naman. Tapos yung mga advices ko sa kanya sa Word of God, wala na. Violated na, forgotten na, parang wala lang advice na rinig. Tapos makita ko na sa ibang simbahan. Para bang isip ko, parang nilaro-laruan mo lang tayo nito. Pag may problema dito, maglapit sa atin. Pag magaling na, doon sa iba magpunta ng simbahan. So, not to deny her approach to us to be help, but to teach her lesson. Sisi, pinangkan ko sa kanya, tawagin mo yung pastor mo saan ka nagsisimba. Siya yung patayuin mo sa presensya mo, siya yung paprihan mo, siya yung mag-pray sa'yo. Sinabi ko talaga. Ginawa ko na yan, sabi niya. Wala pong sagot. Okay. I am Davao. You are Kidapawan. Meron kaming church dyan sa Pangawan. Doon ka pumunta. Kasi malapit ka dyan. Punta siya doon. Nagpa-pray. Nag-text na naman sa akin. Pastor, yung advice mo sa akin, pareho yung advice niya sa akin. Namihad lang. Kaya hindi ako gumagaling. Siyempre, kasama ko yan eh. Di pareho kami ng advice. Hindi pwede magkaiba. Gawin mo. Kahit saan ka pa magpunta. Pag hindi mo gawin, hindi mo i-observe, hindi kami Ginoo, hindi kami Diyos. Kahit ilang beses ka naming prayhan. Balik-balik talaga. Kasi ang problema niya, murag mabuang ba? Hindi lalim yan. Murag mabuang. Sabi niya, Pastor, parang kinukunan ako ng isip. Kung may taong magsabi sa inyo, Pastor, prayhan mo ako para akong kinukunan ng isip. Di ba parang maano ka rin? Mataranta ka rin na mabuang naman siguro ng tawhanan eh. Kahit ano-ano daw nakikita niya, hindi na siya nakakatulog. Ma-feel ko rin yung urgency. But I have to be strict. Praise the Lord. Strict nga si Jesus, observe all things. Whatsoever I have commanded you, ano ba palang klaseng system ang ihatid natin sa iba? The same. Sabi ko, so sinunod niya yung advice ko, pumunta na siya doon. Naawa ako. Nag-ask naman ng Pastor, prayhan mo na ako sa over the phone. I-cast out mo yung masamang espiritu. Kasi na-feel daw niya na yung pinipray natin, talagang lumalayas talaga. Sabi niya, Pastor, talagang ranasan ko talaga yung prayer ninyo. Effective talaga. Bumalik lang, siyempre, hindi man siya nag-observe. Bumalik, tinuruan ko siya ng kahit masakit. Pero tama. Alam mo na ako, na-amaze ako. Nag-chat na lang siya sa akin. Pastor Chit, binautismuhan na ako ni Pastor Bayog. Praise the Lord. Salamat po sa mga prayers ninyo. Kung hindi natin yung gi-strictuhan,
Hindi yun makaisip ng katinuan. Kaya sometimes, itong salita natin, huwag tayong madlock to give warning. Tell the truth. If they refuse, what can we do? If they obey, so we are so happy. Praise the Lord. Tingnan mo anong naramdaman ng mga children of God dito. Paano nila naramdaman? Basa 1 Corinthians 11 verse 2. Praise the Lord. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. Yan. Pinupuri ko kayo, mga kapatid, dahil naalaala ninyo ako sa lahat ng bagay. Ano kayang naalaala niya o nila sa mga lahat ng bagay sa Kanya? Yung mga warnings. Yung mga matatalas na salita ng Diyos. Yung mga uncompromised, hindi nagko-compromise na doktrin ng ating Panginoong Diyos. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances. Praise the Lord. So sumunod sila. As I delivered them to you. Kailan lang siya nagpabaptize? Kahapon lang. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Sa buhay natin, hindi pwede na matakot tayo magsabi ng totoo. Kasi that is for their own good. Hindi na panahon ngayon nga maghuwap-huwap pata. Doon ko man na ni kay Pastor Samuel Gabri kung mag-preach yun, ma-feel mo talaga yung urgency ng kaligtasan ng tao. Ma-feel mo talaga yung importance na impact na kailangan ka maligtas. So yan, the same thing ang sinasabi ni Jesus Christ, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you even unto the end of the world. Praise the Lord. Tingnan mo si Jesus Christ. There was a time na si Paul was so frightened. No? Takot siya. Alam mo si Paul, kung meron mang karanasan na missionary ng ating Panginoong Hesukristo na full of threats, puno ng mga hulga sa kinabuhi, ito si Paul kasi binangga niya yung Gentiles . Hindi basta-basta yan. Tapos binangga niya yung mga Pharisees. Hindi basta-basta yan. Kaya minsan nag-isip si Paul na para bagang sometimes ang tao parang wala na talaga. Kung hindi lang comfort ni Jesus, I don't think so na ito si Paul mag-prosper sa ministry. Tingnan mo, basahin natin yung salita ni Lord Jesus. Acts 18:9 hanggang 10. Praise the Lord. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Be not afraid, but speak and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Yan. Magtaka ka. Jesus already is gone into heaven. This is chapter 18 of Acts. Chapter 2, Jesus Christ already ascended back to heaven. And yet the Lord speaking to Paul by a vision. Be not afraid, but speak and hold thy peace. I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. So nothing to be frightened. No, wala tayong katakutan. Sino ba yung nanaginip na nagpunta tayo somewhere in outside? Tapos we are being reprimanded na, against sa constitution namin yung preaching ninyo, you are discriminating the people
the society of this country, you are speaking such words na nakakapasakit. Siguro, pag sinabi mong these are the abominations, blah blah blah, maimpyerno kayo, siyempre, parang inano mo yung mga tao, ayaw na nila, binawal na yan dyan sa ibang bansa ngayon, bawal na yan. No, hindi pwede. God is asking the entire humanity to observe His commandments. Praise the Lord. For their own good, for their own salvation. Speak it out. Sabi ni Jesus sa kay Paul, speak up. Magsalita ka. At huwag kang magulumihan. Be at peace. Don't be afraid. I have so much people in this city. Kaya sa buhay natin, ito na yung ating buhay. No? Let us teach every man to observe. Hindi basta-basta yan. Marami tayong masasagasaan, marami tayong mabubunggoan, but nevertheless, God will never leave us. Hindi niya tayo iiwanan. Basahin pa natin 2 Timothy 4:17. Praise the Lord. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Yeah, meaningful masyado ito. Praise the Lord. Grabe. Now, notwithstanding, the Lord stood with me. Yung pangako ba ni Jesus, I am with you even unto the end of the world. Ginawa man niya yan. Ginawa niya yan sa lahat ng mga servants niya dito sa mundo. And one of that, Pastor Samuel Algabre. Look at his life. Sa talas niya magsalita, sa daming nasasaktan, sa daming naiinsulto, sa daming natatamaan ng puso, sa daming nag-react to hurt him, sa daming nag-react as much as possible to shoot him, as much as possible to dunggab him. Ano ba yung dunggab sa English? Stab him. Or to karate him. None of them hurt him, even with a single finger man lang. Wala. Because Jesus was with him. Ang gusto lang na tell the people to observe all things what God had commanded them. Praise the Lord. Ganon din ang gagawin natin sa buhay po natin. Sasamahan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapos yung panaginip, kinulong daw kami. Kasi di kami naniniwala sa batas nila . We don't respect their law that prevents the word of God to be preached. But we respect God more than them. So kinulong kami. Naging disobedient kami. Crusaders doon, marami daw kami. Naging disobedient kami sa kanilang rules. Tapos yung mga angels, binuksan yung pintuan. Then nag-preach na naman kami. Nagtaka na naman yung mga authorities. How come these people were put into the prison cell and now they are roaming around, giving same way of preaching? Heavier yung kanilang ginawa. Tinalikala na yung paa namin, tinalikala na yung kamay namin para wala na daw makakuha ng susi, magbukas kami. Hindi nila alam, it was the angel of God. And yet, ganun pa man, the angels of God didn't departed. Andun pa rin. Nung kinalas ng mga anghel yung mga talikala at yung pintuan, naglabas na naman kami doon na pagtanto ng mga authorities. Wow! It's amazing. We cannot prevent these people because we have done the maximum way of putting them into
the stuck na yan na sila talaga. Wala na. Pinasagda na lang daw. Yun, tuloy. Kasi hindi man tayo hiwalayan ni Jesus. Praise the Lord. Ganon ka-importante po. Alaala ko yung preaching namin ni Pastor Danny sa Antique. Tapos may nag-tip ba sa amin, Pastor, suko kayo ang kuandari. Grupo din ng suko kayo. Siguro, yung mga idols narinig nila na pinagbabasag, yung mga idols pinagsurrender, mga anting-antingan. Siyempre, mga nila, alaga nila yun eh. Siyempre, nasagasaan yung nila, organisasyon nila. Galit sila sa amin ngayon. Ang narinig ko, babatuhin daw tayo. Pag-preach namin doon sa open, tapos may mga punong nyug lang doon, maraming nyugan eh. Tayo lang mga tao, bigay ako ng word of God, dami nila. Sabihin ko sa inyo, nag-ulan yung bato. Buti sana kung yung lang bato na kasing laki ng ilagay sa pintik, hindi. Yung bato, which is enough to break windshield. Maragkumo, kadagko. Nagdunga, naglupad, nagbunggo dito sa lukay, nagbunggo sa bunga, sa lubi, nagbunggo sa lawas, ang uban ng lampas. But imagine that, none of us that were there, na nandyan, na nahulugan ng bato. Kontrolado lahat ni Jesus. Praise the Lord! Then lumapit sa akin na naman, Pastor, pagbantay. Kay pagawas daw ninyo, sugaton mo sundang o kaya lagaraw. Siyempre, nakita nila na useless yung pagbato nila. Walang nangyari. Hindi man lang kami tumakbo, hindi man lang kami nagkaroon ng commotion. Wala. As if nothing. Anong naramdaman ko paglabas? Ako pang humanap sa kanila, sino yung may dala na sundang. Paglabas ko sa pinaka-vicinity, palabas na ng karsada, hinanap ko yung sinasabi nila. Wala akong nakitang nagdala ng sundang doon. Wala. Kaya if God is for you, nobody can against you. And Jesus will never leave you. Di ka iwanan ng Diyos. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya, si Paul, he was saved from the mouth of the lion. Meron siyang dito. Wala namang lion doon sa Wala namang animal na lion doon. Alam ni Paul, meron lang siyang sinabi dito na talagang ididibor talaga siya ng authority. Pero niligtas siya ng ating Panginoong Diyos. At paano pa magsama ang Diyos sa atin? Bakit wala tayong dapat katakutan? Bakit we have to keep all things whatsoever God commanded the people of the world, the humanity? Huwag tayong tumingin ng anong reliyon dyan. Huwag tayong tumingin may pastor dyan. Huwag tayong tumingin may bishop dyan. Huwag tayong tumingin may gobernador dyan. Huwag tayong tumingin kung sino sila. No. Stand in behalf of God for their wellness. Sabihin mo ang totoo, ang salita ng Diyos. Bahala na ang Diyos. Anong ibibigay niya at that day. Praise the Lord. Iko-confirm kasi ng Diyos yung ating pinipreach. Hindi pwede yan na pag-preach mo, may binitawan ka, naranasan ko talaga yan. Pag sabi ko kay Vice Gov, saksi man kayo, pumunta mo yan si Vice Gov doon sa Matina, pinagaling ni Jesus. Pag sabi ko sa kanya na, hindi ka gani magpakumbaba, bagsak ka talaga ng Diyos. Kasi nakita ko man yung actuation nila, nag-grieve ba yung Holy Spirit, na-feel ko man talaga, nandyan yung spirit of sa kanila. Pagmamataas. Siyempre, ordinaryong tao lang tayo eh. Hindi naman ini-expect natin na mag-obisan sila sa atin. Hindi. Enough na sa atin yung word of God na ating hinatid sa kanila, they will pay respect. Nung nag-grieve ang Holy Spirit, binigay sa kanila ng medyo madiin.
Buti naghambol, oh. Buti nagpakumbaba. Tingnan mo, di pinagaling siya ng Diyos. Pag sinabi mo magpakumbaba at magpakumbaba ang tao, patunayan ng Diyos, i-confirm ng Diyos yung salita na lumabas sa kanyang mga ginagamit with signs and wonders. Praise the Lord. And that is exactly yung mga nangyayari dito. O yung parang dito sa Davao na mayaman. Na-sense ko rin na parang, sabi ko, ano ba itong taong ito? They asked me to come in their house to pray for the daughter. Tapos ganun ang pakita mo, mag-prayer na tayo. Hindi ka man lang magtingin sa akin to listen the word of God. Yung mata mo kung saan-saan pumupunta, parang pinapalipas mo lang yung oras na it seems for you that hour, that time, ang presence ko doon parang nag-disturb sa kanyang oras. O di, medyo lumakas yung boses ko. Lumakas yung boses ko. Parang napagalitan siya, na-reprimand siya. Abogado yun eh. Mayaman yun. Pero di mo ma-control yung Spirit of God. Tingnan mo, nagpaubos. Pinagaling yung anak niya. Multiple cysts sa neck. Praise the Lord. Instantly, 85% were removed. Di sila nang sumundo sa akin dyan sa Matina until na pinagaling ni Lord Jesus. Yan talaga yung pagsama yan ni Jesus sa sino man tao sa mundong ito na gagamitin niya. Last verse, basahin natin. Mark 16 verse 20. Praise the Lord. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Yan. Yan yung patunay na hindi ka iiwanan ng Diyos. I am with you even unto the end of the world. Saan man sila pumunta, nag-preach sila everywhere. The Lord working with them and confirming the word with signs following. O, kaya at that time, di ko nga akalain maghatid sila ng 2 tiklis ng mangga after na bless sila ni Jesus. Tapos sinundan pa ng lechon. Kalahating lechon buo. Meron bang kalahating lechon buo? Teka, paano ba? Paano ba? Yung bang buong lechon tapos hinati, siniparate, binigay yung buong kalahati. Meron bang kalahati na wala ng paa, di ba? Ganun man yan. Sabta na lang good ninyo. Praise the Lord. Yung pala, yung naprayan doon, ka-birthday ko, May 16. Naging vice gov pa yan sa Davao del Sur. There are so much unforgettable works of God na hindi na natin makalimutan. Praise the Lord. So this is an indication that really His word is true. Talaga. Pag sabihin niya, I am with you, ay nako, ko-confirm niya lahat yung mga lumalabas sa bibig mo. Kaya this is how God will bless us as we serve Him faithfully, honestly. Maawa naman tayo sa ibang tao by the grace of God. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Ano yung closing song natin? It is well.
Let us all pray. Sidalangin po tayong lahat. Hallelujah. How great thou art. Salamat po, Panginoong